dalawang impeachment sa parehong matataas na opisyal ng ating bansa, number 1, number 2, ang pinag-uusapan ngayon na pwedeng i-file sa Kongreso. Ang tanong, sino ang kapanipaniwalang impeachment? Sino ang impeachment na makakabuti sa bayan at makakasira sa bayan? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Unang impeachment ay itong pagdating ng February, second impeachment laban kay Sara Duterte sa Confidential at Intelligence Fund na ipapile ng civil society. Okay? Pangalawa ay itong sinasabi ng impeachment naman laban kay Pangulong Marcos Jr. President at Vice President impeachment. Yung impeachment laban sa ating Pangulo, dahil Pangulo yan, pwedeng makasira sa ekonomiya, national security, at political stability. Dahil Pangulo yan ng bansa. Ang impeachment sa pangalawang Pangulo, dahil ang pangalawang Pangulo lang, wala namang ibang trabaho, hindi yan threat sa national security. Hindi yan threat sa political stability at tungkol sa ekonomiya ng bansa. Dahil ma-impeach ang Vice President, nandyan pa rin ang Pangulo. Tuloy ang gobyerno. Pag na-impeach ang Presidente, ang uupoy Vice President, yan ang merong problema sa political stability dahil back to square one ang mangyari. Pero huwag kayong mag-alala. Sinasabi ko lang yun ang kung mangyayari, gagawin nila, ganun ang epekto. Pero malabong mangyari yan. Kasi magkaiba ang issue. Ang issue doon sa impeachment kay Pangulong Marcos ay dahil daw dito sa korupsyon. Na malayong mahirap patunayan dahil ang Pangulo ang nagpatigil ng graft in korupsyon. Kung siya ay corrupt, hindi niya ipapatigil yan. Kung siya ay nakikinabang sa korupsyon, hindi niya ipapatigil yan. Pero malinaw na kanyang ipinatigil, walang kaibigan, walang kapartido, walang kamag-anak. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman yan. Ibinibintang lang sa kanya. Libre ang pagbibintang, libre ang pag-aakusa. Ang pagpapatunay ay napakahirap. Iyon ang pagkakaiba ng posibleng impeachment kay PBBM. Doon naman sa Vice President, iba. Kasi merong confidential fund na nagastos na hindi may paliwanag kung saan ginamit. Intelligence fund, 125 million sa 11 days na ubos ng 2022. Hindi rin may paliwanag. Di umani korupsyon, lagayan ng 50,000 pesos each sa mga opisyalis ng Department of Education na umamin noon si Joseph Mercado na binibigyan siya ng 50,000 pesos sa loob ng 9 months nung panahon si Sara ang sekretary. Korupsyon yun. So may resibo, may dokumento, may perang nawala. Specific, confidential, intelligence fund at budget ng Department of Education. Yun ang pagkakaiba. Na-impeach na si Sara sa Kongreso nung nakaraang taon. Pero pagdating sa Senado, inupuan ng mga kalyado hanggang sa Korte Suprema at sinabi, unconstitutional, pero hindi pa yun final. Kasi nag-entertain sila ng motion for consideration. Until now, walang malinaw na ruling ang Korte Suprema. Pero malinaw, na-impeach na si Sara sa Kongreso noon pang 2024. Naipasa sa Senado noong February 2025. Inupuan lang ng kampo ni Escudero. Yung forthwith, kaagad-agad, hindi niya ginawa. Yun ang Sara Duterte impeachment na ngayon ay i-refile or may bagong kaso. Yung ating Pangulo, kung itutuloy, ngayon isa lang naman ang nagsasalita, Congressman ng Caloocan, ay tungkol dito sa ongoing investigation ng korupsyon. Na wala namang matibay na magpapatunay na ang Pangulo ay tumanggap o nakialam at nakinabang sa flood control scam. Siya nga yun napatigil, paano nga ba yun?
Walang district engineer, walang kontraktor, walang kahit sino na nagsabi. Maliban lang doon sa isang testigo ng oposisyon na sinabing nagde-deliver siya, nagdala sa Malacanang, pero madaling sabihin, mahirap patunayan kasi napakahirap pumasok sa Malacanang para magdala ng pera. Ganon. So, dahil political yan, mahirapang makalusot sa Kongreso ang impeachment laban kay Pangulong Marcos sa aking personal opinion. Pero ang impeachment laban kay Sara malamang makalusot sa Kongreso kasi nakalusot na yan ng 2024. Ay bakit naman di makakalusot? Ngayon 2026 ay pare-parehas din pa rin ang ebidensya at karamihan sa mga congressman yung nag-impeach kay Sara noong 2024. Yun din ang mga congressman nandyan ngayon at kasalukuyang membro ng 20 Congress at nagpapatakbo ng taong ito sa Kongreso. Yun ang malaking pagkakaiba. Ganun pa man, political, technical, and legal. Ipapaubaya rin natin sa mga kinaukulan kung ano ang mangyayari dyan. Any comment, reaction? Hindi ito paninira, pagpapaliwanag lang, base sa detalye, base sa mga pinanguugutan, ang aking mga opinion. Another issue, naku, 2.5 billion allocable, billion pesos po ito para daw sa mga local project. Merong kinalaman si Senador Amy Marcos doon sa 2025 budget na nagkabukuhan. Ayon sa record ng Department of Public Works and Highway, Yosek Cabral Files, 2.5 billion allocable, kapatid ng insertion, kapatid ng pork barrel. Eh paano yan, Amy? Meron ka palang ganito. So sabit ka rito. Ang tanong, nagamit ba yung pera? Saan napunta yung pera? Magkano ang 10% ng 1 billion? 100 million. Eh kung 2.5, 200 million or 50 billion, 2.5, 250 to 200.050 million, ganon. Komisyon, hindi ko sinabi na komisyon ha, kinukwenta ko lang. Ang allocable at insertion ay pinagdududahan kung magagamit ng tama. So ay may magpaliwanag ka. Totoo ba ito? Meron ka daw 2.5 billion allocable sa 2025 budget. Naloko na. Talagang walang may tatago. Magpaliwanag kayo, andyan ay pera ng bayan.